Ayla De Lima, mamamayang Liberal Party List, that's House Senior Deputy Minority Leader. Isama na ho natin sa ating kwentuhan ngayon. Kong Laila, magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga, Ricky, at magandang umaga sa mga nakikinig at nanonood sa programa mo ngayong umaga. Ayan, so salamat po sa pagpapaunlak. So mamaya ay magkukonvene na po ang Senado para sa trial. Anong paghahanda po ninyo, ma'am, dito ho sa trial? At siyempre ho, naghahanda na kami. In fact, ngayong umaga po, meron kaming meeting, yung panel of prosecutors. At titingnan ho namin kung kami, magde-decide po kami kung pupunta na ho ba kami sa Senado mamaya. So, pwede rin kasing pumunta, pwede rin hindi. Pero ang balak ko kasi namin ay mag-enter kaagad ng formal entry of appearance. Mag-submit kaagad ng formal entry of appearance bilang public prosecutors sa kaso na yan. At syempre ay talagang naghahanda na po kami. We divided ourselves into various teams to tackle yung apat na articles. Kasi apat po yung articles of impeachment. Opo. So iba-ibang team po ang naka-assign. Although ang isang prosecutor po ay assigned to more than one article of impeachment. Kayo, ma'am, ay saan po kayong case naka-assign? You will I'm not sure kung if I'm at liberty to announce it now. All right. Baka it's the panel itself that will be announcing in due time yung mga respective assignments namin. Opo. And by this time, kung meron na rin kayong nakalinyang sa private prosecutors, di po ba? Meron na po mga kino-consider, although hindi pa po na-finalize yung listahan. Ilan-ilan na po yung iba po nag-volunteer at yung iba po ay kino-consider as private prosecutors. We will also, the team will also announce it in due time. All right. Yung sino-sino yung mga private prosecutors. Okay. So alam kong medyo short yung time natin ngayon. Kung itatanong ko lang sa inyo, kasi ito nga po, bukod sa legal battle po ito, alam natin yung political battles din na mangyayari at ang composition po kung ay 12 ngayon and 11 and kailangang makakuha ng 16 votes. At alam natin kung ano nangyari the past week. Paano nyo ngayon tinitimbang yan, Kong? I mean, with all the evidence na ilalatag po ninyo, at the end of the day, this will be voting. And if what happened last week in the Senate is a reflection of what will happen in the voting, paano nyo yan ngayon tinitimbang? Paano nyo po pinag-uusapan yan, Kong? On the part of the panel of prosecutors, nakafocus lang ho talaga kami sa aming magiging trabaho na i-prosecute at magpresenta ng mga ebidensya. Opo. Kasi naniniwala po kami na kahit may mga ganyan na mga dynamics, kahit may mga ganyan na mga political realities na nakita natin, yung majority ngayon, karamihan sa kanila ay talagang mga matatawag natin na nakakiling talaga kay isa impeached official sa mga Duterte, ay gusto namin pong isipin na siguro naman at the end of the day, kapag makita na talaga nila yung mga ebidensya at malakas yung mga ebidensya, hindi lang mga testimonial evidence, kundi mga documentary evidence, mga official records, mga official submissions from relevant agencies, ay lalo na yung sa AMLAC, lalo na yung mga sa SALN, yung mga records of transactions, yung mga suspicious and covered transactions sa bangko, ay siguro naman ay karamihan sa mga miyembro ng Senado as an impeachment court ay kikiling doon sa talagang kung ano ang ebidensya, kung ano ang tama, kung ano ang makatwiran. Kasi this is a very paramount mechanism of accountability. Na siguro at makikita siguro ang ano rin ho namin dito ay yung kung yung publiko na mismo, yung public opinion ay in favor of conviction dahil nga this is a public trial. Makikita naman yon ng mga tao, ng taong bayan, yung mga magaganap dyan sa trial na yan. Apo. So ang mismo ng mga taong bayan ang mag-iisip na dapat i-convict. So siguro naman, because these are politicians,
ay makikinig naman sila kung ano ang pulso ng taong bayan. Alright. Well said. Nako, Kong, I know kayo may schedule pang kailangan puntahan. Maraming salamat, Kong Leila, as always. You're welcome, Ricky. Have a good day. Have a good day, Thank you. mabuhay ka. Si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima.